Ano naman kaya ang makakatalo sa mainit na bibingka at puto bumbong sa ganitong panahon? At kung may panahon ring lang naman kayo, maaari kayong gumawa ng inyong sariling bibingka at puto bumbong para sigurado sa inyong panlasa at ng makakaning ito. Ipapakita yan ni Beth Kachin sa In Ka Na Ba? Ngayong panahon ng Kapaskuhan, isa sa tradisyon ng mga Pilipino ay ang na siyam na araw na novena bago magpasko. At nakaugalian na rin ng mga maninimba na bago umuwi ay bumili ng mainit na kakanin. Kaya naman sa gantong panahon ay in na in pa rin ang mga kakanin o Filipino native delicacies tulad ng bibingka, puto at puto bumbong. Bukod pa sa masarap talaga siya, nakakabigay din ng kabusugan no? So, mga Pilipino, pagka malamig, gusto nila yung busog sila kasi parang pinalalaban nila sa lamig. Kaya naman binisita namin ang kilalang tindahan ng mga kakanin para mas lalo pang makilala ang mga patok na pagkain ito. Bakit nga ba patok pa rin ito sa mga Pinoy? Sanay na tayo nung meron tayong, alam mo na, mahilig tayo talaga sa pagkain. Kaya na-associate natin itong puto bumbong, bibingka. Tayong mga Pilipino, di ba? Sanay sa mga gantong lalong kakanin, lalo na ngayong magpapasko. But even lately na, miskin di na Pasko, naghahanap tayo ng mga ganito, di ba? Sa talagang in na in ito. Naging kaugalian na lang Pino na hinahanap natin pagdating ng malapit na magpasko. Oh, may puto bumbong. Oh, may bibingka. Ang sarap. Mas lalo pa nating kilalanin ang mga kakanin na ito at alamin natin kung paano nga ba ito ginagawa at ano ang mga sangkap sa paggawa o pagluto nito. Unahin na natin ang bersyon ng mga Pinoy ng cheesecake o bibingka. Kailangan natin ng mga sumusunod: galapong, keso, mantikilya, itlog na maalat, dahon ng saging at kinudkod na niyog. Ang galapong ay gawa sa giniling na bigas. Hinahaluan ito ng egg yolk at baking powder. Pag nahalo na ito ng mabuti, lagyan na ang dahon ng saging at ilagay sa horno. Sunod, lagyan ito ng keso at itlog na maalat. Pagkatapos ay takpan na ito. Makalipas ang ilang minuto ay pwede na itong hanguin. Para mas masarap ay pahiran ito ng mantikilya at budbura ng kinayod na niyog. At eto na ang katakam-takam na bibingka. Ito naman ang kakailanganin sa paggawa ng puto bumbong: galapong, mantikilya, dahon ng saging at na niyog. Karaniwang ang galapong ay kinukulayan ng kulay ube at pinapatigas. Ito na ang paraan ng paggawa. Kumuha ng galapong, gadgarin ito at pagkatapos ay ilagay sa hulmahan. At sunod ay ilagay na ito sa bungbungan. Makalipas ang ilang minuto at kung ito ay umusok na, pwede na itong hanguin. Taktakin ito. At para mas masarap ay lagyan ng asukal at ginadgad na niyog. At ito na ang pinakaasam na puto bumbong. Tunay ngang kahit ilang henerasyon na ang lumipas, di pa rin kumukupas ang ningning at sarap na mga ipinagmamalaking kakanin na ito. In ka na ba? Kami in na! Para sa Telebisyon ng Bayan, Elizabeth Kachin.